May isang bisita sa kasal na ito. Hindi imbitado, hindi kilala, at hindi buhay. Ang video ng kasalang ito ay nag-viral dahil sa isang babaeng biglang lumitaw sa mga litrato at video. Suot ang puting bestida, may basang buhok, at isang ngiting hindi mo malilimutan. Akala ng lahat glitch lang, pero ang totoo, bumalik siya. Hindi lang isang beses. At ngayong pinapanood mo ito, baka gusto ka rin niyang bisitahin. Magandang gabi po, Ulap Noir. Tawagin niyo na lang po akong Marco. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung anong klaseng nilalang ang nandoon sa kasal na yon at kung bakit siya dumalo, gayong hindi naman siya inanyayahan. Ni wala man lang dapat na may alam na naroroon siya. Naroon ako at nakita ko siya at ngayon papalapit na siya muli. Noong Oktubre 29, 2017, araw ng linggo, dinaluhan ko ang kasal ng pinsan kong si Karen sa isang luma ngunit magarang simbahan sa San Rafael, Laguna. Lahat masaya, maaliwalas ang panahon at ang paligid ay tila baga na himbing sa katahimikan. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag sa simula pa lang. Habang naglalakad ang bride papunta sa altar, napansin kong may isang babae sa pinakahuling upuan sa kaliwa, nakasuot din ng puting bestida. Parang kasal din ang pakay. Hindi siya nakatingin sa altar, kundi sa akin. Tahimik lang siya. Wala sa mga ninong at ninang. Wala sa listahan, pero nandoon siya. Kinagabihan, habang nasa reception kami sa isang garden venue malapit sa simbahan, may lumapit na photographer, halatang balisa. "Kuya Marco, pwede ko bang ipakita to sa'yo?" sabi niya. Ipinakita niya ang larawan ng buong entourage habang nakatayo sa labas ng simbahan. Sa dulong kaliwa, malabo ngunit kitang-kita ang isang babaeng nakaputi, nakatitig sa camera. Wala sa sequence, pero andun sa frame. Hindi ko siya pinakuha, kuya. Wala siya sa group shot, bulong ng photographer. Dahil tech-savvy ako, pinakiusapan niya akong tingnan sa laptop kung baka glitch lang. Walang glitch. Iba ang presence ng babaeng iyon. Nakaputi, maputla, basang-basa ang buhok, at ang mga mata, nakadilat ng husto, parang galit na galit. Ilang araw matapos ang kasal, pinadala ng videographer ang unedited footage ng seremonya. Sa parteng tinanggap na ng bride ang sing-sing, isang white blur ang dumaan sa likod ng altar. Mabilis, malabo. Pero nang i-frame by frame namin, isang babae ulit sa puti, humihinto sa gilid ng bride, nakangiti na para bang siya ang tunay na ikinakasal. Sa slow motion, parang naglalakad pero walang tunog at walang ibang bisita ang tumingin sa kanya. Wala ni isang sulyap kahit dumaan siya sa gitna ng mga ninang. Hindi siya nakita ng mata. Sa camera lang siya lumalabas, sabi ng videographer. Kinabukasan, pinapanood namin ang footage sa bahay ni na Lola. Nakita niya ang babaeng nasa puti at napaiyak bigla. "Ay Diyos ko," bulong ni Lola, nanginginig ang kamay. Si Leonora yan, kapatid kong ikakasal sana noon 1957. Patay na si Leonora, matagal na. Hindi natuloy ang kasal niya dahil nalunod siya isang linggo bago ang araw ng kasal. Ayon kay Lola, halos ganun din ang ayos niya noon. Nakaputing damit, may veil at basang buhok. Ang mas nakakakilabot, ang simbahan na pinagdarausan ng kasal ni Karen, doon din dapat ikasal si Leonora. Simula noong araw na yon, isa-isa sa entourage ay nakaranas ng sunod-sunod na malas. Ang photographer ay naaksidente. Kamera lang ang nabasag, pero pagbalik niya sa bahay,
May mga larawang bumalik sa memory card. Lahat may aninong babae sa puti. Si Karen, ang bride, nagka-miscarriage pagkatapos ng honeymoon. Walang medical na paliwanag, pero napanaginipan niya si Leonora, nakatayo sa paanan ng kama. Ako, sa tuwing tumitingin ako sa salamin, minsan may sumisilip na buhok sa likod ko, kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Mula nang ma-upload sa social media ang ilang clip, maraming hindi na natulog ng mahimbing. May mga nakakita raw ng parehong babae sa kanilang mga panaginip. May nagpadala pa ng message. Sino po yung babaeng bride sa dulo ng video? Ang ganda pero ang lungkot niya. Sabi ng lola ko, ang kasal ay isa sa mga pinakabanal at pinakamasayang okasyon. Pero kung may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik, maaaring sumama sila sa kasiyahan dahil alam nilang hindi na nila mararanasan ito kailanman. At kung may mga kasal pa ulit sa parehong simbahan, sino kaya ang makakakita sa kanya sa susunod na group photo? Ulap Noir, salamat kung mababasa nyo ito. Hindi ko na maipaliwanag ang lahat. Pero kung may mga kasal kayong pupuntahan ngayong undas, pakitignan na rin ang mga litrato. Baka may bisita rin kayong hindi nakalista. Marco, kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.